Nakipaglaban pa ng titigan si Nati kay Gaston na hindi pa rin napapalis ang matingkad ng ngiti sa kanyang labi. Hindi niya alam kung anong sumilid sa kanyang isipan ng sandaling yon para mas titigan pang mukha ng gobernador. Habang tumatagal, mas lalo pang nagiging magandang lalaki ito sa kanya. Crush mo lang siya, oo. Pero ang mas lumalim doon, hindi na pwede. Gumising ka nga, Natalia. Nailang na si Gaston sa paninitig na ginagawa sa kanya ng kapatid ng asawa ng kanyang pamangkin. Siya na ang unang nagbawi doon at ibinaling ng iba pa. Alam na alam niya ang mga titig na yon ng isang babae. Maraming babae nang ginawa noon sa kanya, kung kaya naman hindi na yun bago pa sa kanya. Ang isipin na may pagnanasa sa kanya ang bunsong anak ng mga Bentacourt, parang kinikilabutan siya. It's getting late, Natalia. I'll take you home. Baka rin hinahanap ka na ng mga magulang mo sa inyo. Wala nang mukha si Nati para magsalita pa at mga tuwiran. Upang manatili pa sa lugar dahil nahuli niyang ginawa ni Gaston na pag-iwas ang tingin sa kanya. Mukhang nasobrahan yata ang titig niya. Malamang ay iniisip na ng gobernador na sobrang patay na patay siya dito, na alam niyang pwedeng mangyari kung hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili. Kailangan niyang kalamayin ang loob. Magpapademure kung sakali. Walang imik na sumunod na lang siya. Lumulan na si Gaston sa special na elevator papunta sa underground garage ng hotel. He opened a black Lotus sports car and motioned her to get in. Nagulat na naman si Nati doon na napalingon ng mga mata sa tahimik na paligid. Nagtataka na siya dito. Pasok na. Mahinahon pang sambit ng gobernador na nakaturo pa sa isang kamay. Muling sinunod siya ni Nati na lumulan sa passenger seat. Marami na siyang katanungan sa kanyang isip. Katanungan na alam niyang kailangan niyang pakawalan anuman ang mangyari dahil sobrang kuryoso na. Tito Gaston, nasaan ang sekretarya mo? Hindi ba natin siya kasama? Pang-uusisa na niya nang pumasok na rin to sa loob ng sasakyan. Baka magalit siya. Saka hindi ba marami kang bodyguard na sumusunod sa'yo? Nasaan sila? Don't tell me natatakasan mo sila. Delikadong gagawin mo at baka may mangyari pang masama. Kailangan mong unahin ang kaligtasan mo na siyang priority lang din nila. Ibinaba ni Gaston ang ulo at akmang sisindihan ng sigarilyo na nakaipit na sa mapula at manipis nitong labi. Napailing si Nati. Parehas ito ng kanyang kapatid. Ngunit nang makita ni Gaston ang kanyang reaksyon, ay mabilis niyang binitawan ng lighter at tinago ng kahan ng kanyang sigarilyo. Bigla na lang nawala ng ganang manigarilyo ang gobernador at hindi niya rin alam kung bakit. Napakaputi ng balat niya, dala marahil yun ang malamig na klima sa Baguio. Kung saan to nakatira kaya hindi nakakapagtaka. Saglit lang naman ako maghahatid sa'yo kaya hindi ko na sila kailangang isama pa. Nagawang takasan ni na Gaston sila dahil inutusan niyang mga itong ihatid ng kanyang mga bisita sa labas ng hotel not knowing na aalis siya, patalilis kasamang bunsong anak ng mga Bentacourt. Ngayon niya lang yun gagawin, magpapadala na lang siya ng message sa kanila upang maiwasan na magpanik. Isa pa private trip ito. Private trip? Private trip ba ang tawag sa paghatid sa kanya? Paano naging private trip yon? Hindi niya maintindihan. Nagulo ng isipan doon ni Nati kung kaya naman hindi siya maayos na makaupo. Humahagibis ng bilis ang takbo ng itim na sports car sa kalsada. Ilang sandali pa ang lumipas. Doon na tuluyang nawala ang courage ni Nati upang alamin kay Gaston kung paano yun naging private trip. Huwag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano, Nati. Wala lang ito sa kanya. Bandang 9:00 na nakarating sila sa gate ng mansyon na may mga Bentacourt. Inaya pa ni Nati na pumasok siya sa loob ngunit tinanggihan yon ng gobernador. Doon naisip ni Nati na oo nga pala anong explanation ang gagawin niya sa kanyang mga magulang at inihatid siya ng tiyuhin ng hipag niya. Wala. Okay na rin yon para mas safe silang dalawa. Pinatong ni Nati ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto upang buksan na yon. Naramdaman niyang nangihinang kanyang mga tuhod sa bilis ng pagdedrive ng gobernador. Oo, magaling siyang driver. Pero pakaramdam niya, humiwalay ang kanyang kaluluwa sa bilis ng pagmamaneho nito na animoy nasa car racing sila. At kailangan nilang manalo para sa prize. Tinaig pa ng kuya Nick niya kung sa bilis lang ang pag-uusapan. Parang kumurap lang siya. Lumingon siya sa lalaki. Thank you Tito Gaston sa paghatid. Ipinatong ni Gaston ang siko niya sa bintana ng sasakyan at inihimas ng mga daliri sa kanyang baba na para bang may invisible na stubble doon ng kanyang buhok
kahit na bagong shift niya naman yon. Sa edad kong ito, hindi na ako akmat-bagay na maghatid pa uwi sa mga babae na sa ganyang edad mo. Mamaya niyan mapagkamalan pa akong groomer. Pabirong tura ni Gaston na hindi niya rin alam kung bakit yun ang nasabi. Hindi naman siya mukhang teenager para biglang sumagi yon sa isip niya. Napakagatlabi na si Nati, kinikilig siya pero binabalot din ng hiya ang kanyang katawan. Hindi na ako bata. 2 taon lang ang tanda ko kay Krisa. Para lang sa kaalaman mo, I'm 26. Baby face lang ako kaya napagkakamalang iba na mas bata ako sa tunay na edad ko. Tito Gaston. Dahan-dahang hinaplos ni Gaston ang maputi at balingkinitang mga daliri sa manibela. Magalang siyang ngumiti kahit na medyo may kalokohan na sa kanyang isipan. Antukin ka pa nga, halatang nagpapalaki ka pa ng katawan. Tapos sasabihin mong hindi ka na bata. Sa ilalim ng mapanukso, nabilis siyang tinalikuran ni Nati upang takasan sa sinabing nitong joke lang naman. Taliwas naman ang ginawa doon ng gobernadora. Hindi siya kaagad umalis. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng kotse at matamang pinapanood ang payat na figura ni Nati na nawala na matapos na pumasok ng gate ng mansyon at lamunin ng dilim na humahati sa kanilang mas lumaking distansya. Hindi niya maiwasang isipin ng isang tao sa katauhan ng babae. Someone na hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin niya natatagpuan. Ni walang baka silang mahanap. Kinuha niyang phone sa bulsa at may tinawagan. Nais na muling makabilita sa progress nito. Anong balita? Meron na ba? Wala pa rin po, Governor Barcelo. Maraming umaten sa mass party na yon galing sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya may hirap siyang hanapin. Maliban na lang kung makikita natin muli ang mask ng ginamit. Yun na lang ang tangi nating pag-asa. Hindi ko rin makuna ng detalye kung personalized ba yun o rented lang. Hinawakan ni Gaston ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang payat na mga daliri na kinuha sa kanyang bulsa at sinindihan na. Nakalimutan niyang humithit doon habang ninanamnam ang kanyang narinig. Hindi siya humithit hanggang sa bumagsak ang mahabang abo noon sa suot na short. Malakas na siyang napamura. What the fuck, Gaston? Ano bang nangyayari sa'yo ha? Alam ng governor ang sagot doon na hindi lang magawang iproseso ng kanyang utak dahil napaka-imposible. Nakikita niyang babae yun sa bunsong anak ng mga Bentacourt na kakababa lang ngayon ng kanyang sasakyan. That woman couldn't be here. Napakalaking kalokohan ang naiisip mo. Muli pang kumbinsi niya sa sarili. Binuhay na ni Gaston ang makina ng kanyang sasakyan upang lisanin ang lugar at bumalik na ng hotel suite. Kagaya ng kanyang inaasahan na magiging reaksyon ng mga tinakasan niya, naabutan yung mga bodyguard at ang kanyang secretary na hagas at sobrang nag-aalala sa pagkawala niya. Ang akala nila'y kung saan na siya pumunta, ni hindi nila magawang tawagan ng phone niyang iniwan dito. Nakahinga lang sila ng maluwag na makita nilang pagbabalik ng gobernador sa loob ng hotel suite. Bakit mag-isa kang lumabas, Governor Barcelo? Paano kung may ibang nangyari sa inyo? Tahimik na naupo sa sofa si Gaston. Kung kanina'y mukhang pagod siya, ngayon ay pagod ng itsura niya. Marahil ay nang dahil yon sa pag-iisip na ginawa niya habang papauwi tungkol kay Nati. At doon sa babae na matagal niya nang hinahanap, hindi niya makuha kung bakit pamilyar ang dalawa. Wala namang masamang nangyari kung kaya kumalma ka na. Mabilis kanyang tatanda. Mahinang sambit niya na isinandal ng likod sa sofa upang saglit na i-relax ang kanyang katawan. Saka kung sakaling meron man, ipagpapasalamat ko pa yun dahil makakapagpahinga na ako. Hindi mo alam kung gaano ako napapagod ang aking katawan. Hindi na nga ako makahanap ng pahinga. Napapagod na ako. Governor Barcelo! Napalakas ng sigaw na sekretary na hindi makapaniwala sa sinasabi nito. Napadilat ng mga mata ni Gaston upang makita lang ang namumula sa mga mata ng kanyang sekretary. Mahina siyang natawa. Maraming taon na nagtatrabaho sa kanyang lalaki kung kaya naman malamang ikilalang kilala na nitong ugali niya at baka nga napamahal na rin siya sa kanya. Hindi lang yon. Sigurado siyang nakadevelop na to ng relasyon sa kanya. Hindi rin nalalayo ang kanilang edad. Gusto mo bang timplahan kita ng kape, Governor Barcelo? Humiling si Gaston. Hinilot ng kanyang sentido. Hindi yun makakatulong sa kanya. Hindi na kailangan. Itutulog ko na lang ito at mawawala na rin lahat ng pagod at mga iniisip ko. Yun ang huli nilang pagkikita noon na may interaction ni na Gaston at Nati. Nagkikita naman sila kapag may ganap sa kanilang pamilya, ngunit hindi sila nagkakausap. Tamang sulyap lang at tinginan. Ang sunod nilang pagkikita ay noong kasal na ni Chris at Nick sa Baguio. Hindi maintindihan ni Nati kung bakit hindi siya pinapansin ng governor.
Parang hindi siya nito kilala na kung tutuusin ay dapat na kinakausap man lang siya. May bond na sila eh. Pero noong nasa Baguio sila sa mansyon ng mga Barcelo, parang yun pa lang ang unang beses. Sinusulyapan lang siya nito. Tatanguan at pagkatapos ay wala na lang din iyon. Ha? Ano yun? Nakarating na nga ako sa hotel suite niya noon at nakasabay na siyang kumain. Tapos hindi niya ako ngayon papansinin? Inihatid pa nga niya ako noon sa mansyon eh. Himutok ni Nati habang panay ang sulyap sa banda ni Gaston, nakasama ng kanyang kapatid na si Nick. Besperas ng kasal na yon. Hindi pinalagpas ni Nati ang pagkakataong iyon na nasa kanyang harapan. Gusto niyang matikman ng gobernador. Ginusto niya na may mangyari sa kanila na napagtagumpayan naman niya. Yun nga lang, pagkatapos noon ay parang balik na naman sila sa dati. Nang bumaba siya ng Baguio, wala pa roon ang kapatid niya at ang hipag na nasa honeymoon. Bored na bored tuloy siya sa loob ng kanilang mansyon. May mga pagkakataong kinukulit siya ni Gaston sa message. Ngunit ni minsan, hindi nila napag-usapan ang nangyari sa kanila. Pangyayari na sigurado si Nati na na-enjoy nila namang pareho. Saka minsan lang din ko mag-reply ito. Pili lang din ng message. Yung tipong ang iba, hindi nito nababasa. Isang linggo ang lumipas after ng kasalan ng kanyang pamangkin at muling bumaba ng Baguio si Gaston para sa kanyang importanteng mga lakad. Pagdating sa hotel suite na madalas niyang ukupahin, kapag nasa Maynila siya ay pagod na pagod siya. Nang dahil sa naging kasal ng pamangkin niya kung kaya tumambak ang trabaho niya sa Kapitolyo at maging ang mga business trips sa iba't ibang lugar ay naipon halos. Galing na siya sa Tarlac at kinailangan niyang dumiretso ng Maynila para sa ilang kamit. Governor Barcelo, gusto mo bang tawagan ko si Miss Paloma para samahan ka ngayon dito? Si Paloma ay kilalang actress sa bansa na madalas malink sa kanya. Ngunit kahit na nakikita sila ng madalas, palagi nilang dinedeny yon pareho kung kaya wala pa rin silang problema. Pinapalampas naman yun ng media kahit na malaking issue kung gagawin nila ng article. Talentadong artistang babae na isa may pinakamagandang mukha sa show business. Kung kaya naman, hindi na rin yun kataka-taka. Ang iba pa nga ay madalas silang pagkamalan na merong relasyon kung kaya madalas na pagkikita nila ay normal na sa kanila. Kapalagayan din ito ng loob ni Gaston at madalas noon na sinasamahan siya o nagkikita sila kapag nasa Manila siya. Bagay na naging normal na sa kanila ang naturang aktres. Wag na, hindi ako interesadong makita siya. Napakunot ng noon ng kanyang sekretary. Kung normal na araw lang yon sa kanya gaya ng dati, siya na mismo magpapatawag kay Paloma. Ngunit magmula nang may nangyari sa kanila ng bunsong anak ng mga Bentacourt, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang hindi na lang naging interesado pa sa ibang mga babae. Parang tinabagan siyang bigla. Si Nati ang palagi na sa kanyang isipan. Ang imahe nitong marana na iniindayog sa kanyang ibabaw ang palaging nakikita kapag mag-iisip ng ibang babae. Sigurado ka dyan, Governor Barcelo? Sunod ng sekretary kay Gaston na patungon sa silid. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Parang sobrang problemadiko nito mga nakaraang araw. Ilang beses kitang nahuling nakatulala. Malalim ang mga iniisip. Baka lang gusto mo mag-release ng init ng katawan. Natigilan na si Gaston sa kanyang paglalakad. Naghiwalay na doon ang kanyang labi. Hindi niya alam na gano'n na palang iniisip ng kanyang secretary sa mga napapansin nito sa kanya. Umalukip-kip ang gobernador. Pinagkrus ang kanyang dalawang binti habang nakatayo at bahagyang isinandal ang tagiliran niya sa may banda ng pintuan na kanyang inuukupang silid. Ganun ang tingin mo sa akin kapag natutulala ako at sa tingin mo siyang kailangan ko at makakapagpasaya sa akin? Natawa na doon si Gaston na hinaplos pa ang kanyang baba. Hindi na makatingin sa kanyang sekretary na parang nagulantang sa naging tanong niya. Yeah, she is good at everything but she is a little cunning. Maganda siya. Mukha rin namang mabait but being with her feels like doing diplomacy. Nakakapagod na rin siyang kasama ko. Hindi na makapagsalita doon ng sekretary na parang naubusan na sasabihin. Maganda si Paloma. Tama si Gaston doon pero kapag kasama niya ito, grabe kung mag-demand sa kanya. Hindi naman problema ang pera, pero yung effort na sobrang hindi kayang ibigay yun ng gobernador. Doon siya napapagod. Attention seeker si Paloma. Maliligo na ako. Magpahinga ka na rin. Habang naliligo hindi mapigilan ni Gaston na balikan sa kanyang isipan ang mainit na tagpong pinagsaluhan nila ng bunsong anak ng mga Bentacourt sa mansyon nila sa Baguio. Hindi niya makalimutan kung paano siya nito pinaligaya ng gabing iyon. Iyong emosyon nito,
Ang mga mata nitong konektado sa kanya. Ang katawan nitong parang nakadikit sa isipan niya. Lahat-lahat ng tungkol sa babae. Damn you, Natalia Bentacourt. Anong ginawa mo para maging mabaliw ako ng ganito sa'yo? Pagkatapos niyang maligo ay nahiga na si Gaston sa kama sa pag-asang makakatulog na siya kaagad. Ilang beses niya tinignan ang larawan ni Nati sa kanyang cellphone bago niya ipinikit ang mga mata. Pakiramdam niya mula nang may nangyari sa kanila, hindi niya na kayang gumalaw pa ng babae. Dahil sa isipan niya ay nagtataksil siya kay Nati. Nagtataksil kahit na alam naman niya sa kanyang sarili na wala silang relasyon. Nasa tamang hulog pa ba ang isip niya? Ganon siya binaliw ng isang Natalia Bentacourt. You need to stop this fantasy, Gaston. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa'yo? Ng kanyang pamilya? Ng pamilya mo? Siguradong may comment sila. Saka sigurado ka na gusto mong spoiled brat na yon ng mga Bentacourt? Liberated din yon, kaya nga siya magaling sa kama. Alam na alam niya kung paano niya paliligayahin ang biktima niya. Hindi mo alam kung ilan na rin ang nakatalik niya. Sinubukan niyang lasunin ng isipan ng mga bagay na negatibo patungkol kay Nati. Ngunit ilang beses lang siyang napamura dahil sa halip na makatulog. Nang maaga ay mas lumalim pa ang pag-iisip niya ng dahil sa babae. Kaya naman niyang kumuha ng kahit na ilang babae para lang paligayahin siya. Kaya lang ayon nga ang malaking problema niya sa ngayon. Si Nati, ito ang pumipigil sa bawat pagtatangka niya. One night stand lang yon, kagaya ng babaeng na-meet mo sa Hong Kong, Gaston. Tama, one night stand lang. Bumangon na sa kama ang gobernador at piniling manigarilyo upang mag-alis ng stress. Sa kabilang banda sa mansyon ng mga Bentacourt, kinabukasan ng araw na yon ay bored na bored si Nati sa kanyang buhay. Wala siyang hipag na makulit dahil nasa honeymoon pa sila sa isla. Ilang beses niya itong tinawagan, ngunit ang galit na Kuya Nick niya ang palaging sumasagot doon at sinisigawan siya. Ano ba, Natalia? Bakit ba tawag ka ng tawag? Ano kailangan mo sa asawa ko, ha? Malakas lang siyang pinagtatawanan ni Nati na kaagad papatayin na ang tawag dahil paniguradong aawayin lang siya ng kapatid kapag nagsalita siya. Nilarunan niya at lahat ang mga pusang alaga ni Krisa ay hindi pa rin nawawalang bored niya sa buhay. Nang tumawag ang kaibigan at kababata niya si Farah, saka pa lang niya tinigilang kulitin ng mag-asawa at ang mga pusang tahimik na nagpapahinga rin sa higaan nila. Aayain mo ba akong lumabas, Farah? Hindi, kakamustahin lang kita, Natalia. Napasimangot na doon si Nati. Ang akala pa naman niya makakagala na siya. Ayos lang naman ako. Akala ko pa naman ire-rescue mo ko sa pagka-bored ko. Busy pa ako. Alam mo naman kapag may trabaho, ikaw nang walang ginagawa sa buhay. Sign na ba ito para mag-apply ako, hindi kaya ay humanap ako ng bagong boyfriend na libangan? Manahimik ka. Palipasin mo naman ng ilang buwan bago ka maghanap. Ano ka ba naman? Hindi na rin nagtagal ang pag-uusap nilang dalawa dahil agad na rin nagpaalam ang kaibigan. Nang hindi na niya matagalan ng board na bandang tanghali, ay napilitan ng lumabas din si Nati. Hindi niya mapigilan na sarili na mag-drive patungo sa hotel suite noon ni Gaston na natatandaan niya. Lingit sa kanyang kaalaman na naroon ngayon ang gobernador. Hindi naman ito nagte-text sa kanya. Kahit na ang dami niyang unread message sa lalaki. Pakiramdam niya iniiwasan siya nito mula nung may hindi inasahang mangyari sa kanila. Madalang pa rin itong mag-reply, lalo na kung hindi naman yun importanteng bagay. Hindi niya kaya nagustuhan ang ginawa ko noon. Pero lumaban naman siya, gumanti siya. Sana hindi na yun nasundan ng gabing yun kung tututol siya. Game na game kaya siya ng gabing yun. Bulong na ni Nati habang hindi na mapigilan na kagatin ang dulo ng kuko ng kanyang hinliliit. He loves it too. Malamang masarap kaya ako. Imposibleng nakalimutan niya ng gabing yun. Imposible. Sana ulitin pa namin. Malayo sa hotel ang pinarada ni Nati ang kanyang sasakyan at hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa niya yun. Wala naman siyang hihintayin doon. Nagsasayang lang siya ng panahon. Malamang yung lalaking iniisip niya na sandaling iyon ay nasa Kapitolyo at nagtatrabaho o hindi kaya nasa meetings niya. Baliw ka talaga, Natalia. Natatawang sambit ni Nati na akmang aalis na sana. May lumabas doon na sasakyan na may mga kasunod. Napakurap ng mga mata ni Nati. Kilala niya sasakyan at maging ang mga nakakonvoy na malamang ay mga tauhan niya. Tumahip ng dibdib ni Nati. Hindi niya inaasahan na makikita niya dito ang gobernador, lalo na't hindi naman ito nagre-reply. Nandito siya sa Maynila? Excited ang boses na tanong niya sa kanyang sarili, na parang nabuhayang bigla.
Sinundan niya ang sasakyan. Gusto niya lang namang malaman kung saan ito pupunta. Kung nagre-reply lang sana ito sa mga message niya, malamang may pagkakataon na magkita rin sila. Sandali, bakit naman sila magkikita? Anong gagawin nila kapag nakita silang dalawa? Magsisiping? Why not naman, hindi ba? No string attached. Willing siyang makapagpaganon sa gobernador kung yun din ang kanyang hihilingin. Sa loob ng sasakyan ay pinaalam ng mga kasama kay Gaston ng tungkol sa sumusunod na sasakyan. Noong una ay gusto niyang patigilin ng sasakyan at sitahin ito. Ngunit pinigilan niyang kanyang sarili dahil baka kung anong gawin niya kapag nakita ng babae. Aminin niya man o hindi ay namimiss niya ito, bagay na hindi niya dapat maramdaman para kay Natalia Bentacourt, kaya hayaan na lang niya. Governor Barcelo, si Miss Bentacourt pong sumusunod. Pabayaan niyo siya. Nagulumihan na doon ang kanyang sekretary. Ganun pa man ay pinagkibit na lang din niya ng balikat yon. Hindi naman din importante ang kanilang lakad. Sa sementeryo ang kanilang punta ng tanghaling iyon. Gusto lang ni Gaston na dalawin ang puntod ng kanyang kapatid at ang asawa rin nito. Hindi nagtagal ay nakarating din sila doon. Mainit ang panahon kung kaya naman. Ilang minuto pa lang na nakatayo doon ay pinagpapawisan na si Gaston. Kahit na may dala silang payong. Hindi rin sanay ang kanyang katawan sa mainit na klima. Kaya naman ganito rin ang reaksyon ng kanyang katawan na hindi sanay mabilad sa ilalim ng matingkad na init ng araw sa Maynila. Nais nang mapabunghalit ng tawa ng gobernador nang mahagip ng mga mata niya ang ginagawang pagtatago ni Nati sa mga halaman sa ilalim ng maalinsangang paligid. Bigla siyang nabahala na baka mamaya himatayin ito ng dahil sa matinding sikat ng araw kaya tumikim. Anong ginagawa mo dyan? Kulang na lang ay mapaigtad si Nati na ang buong akala hindi siya nito napansin. Hindi niya alam kung tatawagin pa ba ng lalaking tito o sa pangalan nito dahil sa namagitan sa kanila. Gulong-gulo na siya. Para kang tutang naghihintay na hagisan ng buto. Halika nga dito. Gusto mo bang ma-dehydrate dyan? May multo na nangiti sa labi ni Gaston nang makitang namumula. Ang magkabilang pisngi ng babae na para bang hinang-hiya na nahuli niya itong lihim siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Walang choice ay mabaga na lumapit si Nati sa pwesto ni Gaston. Napipilitan pero parang kinikiliti ang kanyang kalamnan. Para nangihimatay ng babae sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib habang nakatingin si Gaston at pinagmamasdan ng mabaga na paglapit sa kanya. Sa mga sandaling yun, parang nais niyang itapon ang sarili sa lalaki upang yakapin siya nito ng mahigpit. 1 linggo pa lang pero sobra ng pangungulila niya.